pangalan niya. Kaya pag pinagsama mo, ano na? Hallelujah. Ginagawa nilang hallelujah. Pero tingnan natin, ano ba talagang dapat nating banggitin? Kasi nagpupuri tayo eh. Lagi nyo maririnig yan, konting salita lang ng pastor, may sisigaw. Hallelujah! Praise the Lord! Tapos bigla nilang itatranslate, praise the Lord! Praise the Lord! Praise God! Ayun ang kanilang praise and worship. Liwanagin natin yan. Kung ano yung hallelujah na yan. I was talking to my mom over the phone yesterday morning. Present yung subject na ito, sabi niya, mahirapan ng ilang mga Kristiyanong tanggapin niya. Sabi ko, yes, talagang mahirapan talaga. Mahirapan. Kasi nasanay na tayo, praise the Lord! Praise the Lord! Mapa-Filipino, mapa-English na preacher, praise the Lord! With emotion, praise the Lord! Pero ano yung praise the Lord? So, tignan natin first syllable. Yeah. Sa Hebrew. Hallelujah. Nasa paleng Hebrew, may mga manuscript na nakita. Ang translation na makita natin dyan ay sa Paleo, ganito ang itsura niya. Equivalent niya nung yeah. Sabi ng mga scholars, ito yung first syllable ng sacred name. Kaya nandyan yung Yah. Yung Yahweh, first syllable daw yan. Kapag sinabi mo hallelujah, actually, it is hallelujah Yahweh. Hallelujah Yahweh. Ngunit ang iba, binavocalize na praise the Lord. May mga English version na praise the Lord ang ginawa nila. Pero I personally believe, it cannot be praise the Lord. Hindi mo pwede translate na praise the Lord. Kaya yung mga Old English versions natin, King James Version, I think, American Standard Version, kung di ako nagkakamali, check nyo na lang kung meron kayong Bible library, hindi nila translate na praise the Lord. Nag-retain sila sa English na Alleluia na merong influence ng Latin sa panahon nila Jerome. So, technically, hindi naman talaga abbreviated form ng Yahweh ang Yah. Pero ganun pa man, nevertheless, pwede natin sabihin, nandun pa rin yung element ng sacred name. Dahil yung root word nga ay nandoon, yung Yah sa Yahweh. At kahit na sa mga midrashon sa makita natin yan, tinatanggap nila na ito ay half part ng sacred name ng Yahweh. Half part. At meron siyang sariling enunciation na ibig sabihin meron siyang distinct na pronunciation. Distinct yan. Nakuha natin yung hallelujah sa iba mga English version sa Latin word na Aya. Kasi nga, alam nyo, pag sinabing language, ang original language natin, most of the time, maririnig nyo lang yan, makikita sa mga dictionary, ang evolution yan, ang malapit-lapit dyan, nakuha natin sa Greek, Latin, majority dyan eh. Tapos nagkaroon tayo ng mga derivation mula sa French, sa English, Germanic, Anglo-Saxon. Actually, mga bata, madaling matuto ng vocabularies kung meron silang knowledge sa Greek at Latin. Kasi yung mga vocabularies natin, dyan na naman galing. Pag sinabi natin man, tungkol yan sa kamay, manuscript, manipulation, paa-ped, pediatrician, kung ano-ano, pedicure. Yung Greek, marami din tayong pinangkunan dyan, mga medical terms. Ayun lang naman yung derivation, kalimitan ng mga language natin. So, pagdating din sa Alleluia, ito yung influence ng Latin.
Pagdating naman sa mga English version, na-influensya na tayo ng mga Germanic terms. Dumating na yung J instead of Y. Pero ito'y late. Wala naman J dati, nung araw. Kahit tignan nyo sa mga encyclopedia, wala naman. Therefore, yung sinasabi nilang ito yung kaligtasan sa pagtawag ng Jehovah, ng mga Jehovah's Witnesses, walang J sa Hebrew, wala ding V. W, Y sa transliteration sa English, nagaling sa Hebrew. So, dapat bang banggitin ang praise the Lord? Kung pupuri ka sa dakilang may kapal, para sa akin personally, hindi. Mali ang praise the Lord. Mali talaga yan. Bakit? Pansinin nyo bigyan ko kayo illustration. Ako, hate na hate ko magbibigay ng illustration, lalo na yung mga kwento May isang mama, may anak, mga kwentong barbero papasok sa Bible study. Pero, para lumiwanag lang. Halimbawa, nagkaroon ng meeting dito, ASEAN meeting. Sa Manila, nandito ang iba't ibang presidente ng mga ASEAN nation. Nandito yung Malaysian, nandito yung Singaporean, Indonesian, speaker si Pinoy. Tapos reporter ka. Nasaksihan mo yung speech ni Pinoy. Tapos nilabas mo, press release, sinabi mo, nagpalakpakan ng mga tao kay presidente. Magkaroon ng blanco ang mga tao kung di alam kung sino yung speaker na pinalakpakan. Kasi sinabi mo lang presidente. Presidente din naman yung iba. May pangalan yung nagsalita. Si Pinoy. Ganun din naman, pag sinabi mo, pumupuri ako sa kanya, sa dakilang may kapal, praise the Lord. Question, who is that Lord? Sino yung Lord na yun? Sabi nga nanay ko, si Elton John nga, Lord nga din. Lord. Kailan na, nagpaasal na naman. Sa lalaki. At meron akong dictionary dito, where did that word come from? Mga bagong edition nito. Ang pinagsimula ng salita nating Lord, ang ibig sabihin lang yan, isang noun, a master, superior, husband, ruler, eldest son of an earl, a bishop, especially if a member of the House of Lords, used as part of various official titles, Lord Mayor, Lord Provost. So, hindi maliwanag kung sino yung pinupuri mo. Praise the Lord. At hindi lang dito sa mga modern dictionary, nag-cite din ako sa'yo, nagdala ako ng book na ang title ay The Anglo-Saxon Everyday Life, Roman Times. At according to Venerable Bede, isang monk, may mga Lord yung mga families noon. Ayun ang tawag nila, Lord. Yung mga pinuno ng mga pamilya, pag may gera, nagbobutahan sila. Sino sa mga Lords, ang mga muna sa atin. So, tayo mga ilang na sabihin, ano ka ba naman? Inaalis mo na yung Lord. Nakakailang. Blasphemous. Tawag lang naman sa mga tao noon yun. Hanggang ngayon, yung mga aktivista, ang mga mapangaping Panginoong may lupa. Anong tawag nila? Sa may-ari, nung sinasaka nilang lupa. Panginoong may lupa. Landlord. Mga leader ng frats, Lord, hi. Tayo, praise the Lord lang. Buti pa sila, Lord, hi. At kung papuri ka, purihin mo yung pangalan. Dahil sabi sa Old Testament, sa Scripture, sa Book of Psalms, His name is the Lord. Sabi sa English version, na siyang mali. His name is Yahweh. Lord sa title. Hindi ito pangalan. At kaya binuksan mo yung Revelation 19, bakit? Kasi ang Revelation ay prophetical. Anong message sa Revelation? Future things pa nga. Anong future things? Sa hinaharap. Nasaan tayo? Nasa kasalukuyan. Kung sa hinaharap, ganun ang kanilang binabanggit.
Ba't hindi tayo yun sa panahon natin ngayon? Eh, dun tayo papunta. Anong argument pa ang sasabihin mo laban sa akin? Eh, sila mga mismo doon sa kalangitan. Ang binabanggit ay, Hallelujah! Hindi praise the Lord. Hindi isang unidentified deity. He has a name. The Almighty is not anonymous. So, hindi man matanggap tong iba, nasa kanila na yon. Nasa kanila na yon. Ang challenge ko sa inyo, huwag kayong sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord to whom it may concern. Kung sinong Panginoon na yun, bigyan niyo ng pangalan. Nasa Bible naman eh. Revelation pa. Hallelujah. At ang sinasabi ko, hallelujah, hindi yung Latinized. Hindi yung iya. Kundi yung merong iya sa Hebrew. Meron ako isang libro pa rito na dictionary, Websterism. Lagi yung sinasabi sa inyo sa critical studies, sa mga research, better na secular yung hawak natin eh. Kasi, iba pa yung mga exposition natin sa mga Bible lexicon na pag-aralan natin ang origin ng salitang Lord. At least dito sa mga secular book na ito, na pinagmula ng mga vocabularies natin sa panahon ngayon, hindi ito bias. At meron dito sa Websterism, collection of words and definitions set forth by the founding father of American English, kinumpiled ni Arthur Stallman, may introduction ni Jill Lepore. Ang sabi dito sa page 151 tungkol sa Hallelujah, na Latinized na ang ending ay I-A-H. Ang sabi na rito, this word is improperly written with J. Improperly written with J. Ginawa nilang yeah. In conformity with the German and other continental languages. So, saan galing yan, J? Ayan lang dati yan, no? Diretso lang yan, eh. So, kung meron tayong direction letter na I, ay nilagay ng buntot. In which J has the sound of Y. But to pronounce the word with English word of J, listen to this. To pronounce the word with the English sound of J destroys its beauty. Bakit? Lumayo ka na eh. Lumayo ka na. Para nagbibigay ka na lang ng palayang. Seryosong pag-uusap tungkol sa mga pangalan, palayang ba yun? Alam nyo kahit sa mga application, di ba may mga blank-blank tayo, mga sa written application, meron dyan surname. Meron dyan name, o middle name, middle initial. Ba't meron tayo dyan? Ba't may mga nilalagay sa mga application na mga blank? Bakit? Para ilagay mo yung pangalan mo kung sino ka. Kung ikaw si Pedro, si Kiko, ilalagay mo yung pangalan mo. Ang nakakalungkot ngayon, Christians are worshiping the Almighty One, nameless. Nameless. To whom it may concern, praise the Lord. Nameless. Hindi mo alam kung sinong Lord. Wala namang kabanad-bananan salitang Lord, Panginoon na nasabihan tayo, parang blasphemous na iilang ako eh. Biro mo, ayaw pagkitin, Lord, eh ang tamis sa dila ng Lord. Sweetest name is the name of our Almighty One. Title yun. So better to praise Him. Hallelujah. Distinct yung iya, isang enunciation. Distinct yan.
Iwasan natin yan to whom it may concern na praise the Lord. Tapos, minsan, dire-diretso pa yan eh. Praise the Lord, tapos itatranslate nila sa iba mga language. Revelation yan, tinignan natin. Ayun ang kanilang binabanggit sa langit at babanggitin pa rin sa darating na panahon. Mali, may English version na translate yung praise the Lord. Hindi dapat yan. Maliwanag yan. Hallelujah. Hindi yan nagalaw. Nandun yan.